Sa update sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea kahapon habang papalapit ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at BFAR sakay ng isang aircraft, abay 28 radio challenge agad ang natanggap nito mula sa isang barkong pandigma ng China habang isang fighter jets pa ng China ang umaligid sa aircraft ng BFAR. Alamin ang buong detalye mamaya. At habang padami ng padami ang mga nabubwisit kay Senator Marcoleta sa isang interview ay muli na naman itong ipinaglaban ang kanyang mga nalalaman kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ang Philippine Coast Guard sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nagsagawa ng isang routine maritime domain awareness flight sa ibabaw ng Baho de Masinloc kahapon gamit ang isang sasakyang panghimpapawid ng BFAR. At bandang alas 10 ng umaga kahapon habang ang sasakyang panghimpapawid ay papalapit sa layong 81 nautical miles hilagang silangan ng Baho de Masinloc, abay nakatanggap ito ng 28 radio challenge mula sa People's Liberation Army Navy vessels na may hull number na 553. Professional namang tumugon ng mga tripulante ng Pilipinas sa bawat hamon na iginigiit na ang rutinang paglipad ng MDA ay isinasagawa ng naaayon sa international na batas. At makalipas ang 30 minuto ay dumating na ang aircraft ng BFAR sa ibabaw ng Baho de Masinloc at nagsagawa ng mga circling maneuver sa layong humigit kumulang 6,000 na talampakan. At sa pagpapatrolya ay naobserbahan ng mga tripulante ang isang hindi kilalang fighter jets humigit kumulang 1.79 nautical miles sa kanluran ng Baho de Masinloc. Nakita rin ng BFAR at Philippine Coast Guard ang dalawang lumulutang na boya ng China. Ang isa ay nasa loob ng lagoon habang ang isa naman ay nakalagay humigit kumulang 2 nautical miles hilagang kanluran ng Baho de Masinloc. Pero ang Philippine Coast Guard at BFAR ay nagpatuloy lang sa pagsasagawa ng regular at legal na mga pagpapatrolya sa karagatan upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga mangingisdang Pilipino at upang igiit ang soberanya, mga karapatan sa soberanya at jurisdiction sa karagatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At sa ibang balita naman mga kabayan, habang padami ng padami na ang mga nabubwisit kay Senator Marcoleta sa isang interview ay muli na naman itong ipinaglaban ang kanyang mga nalalaman kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Ang pagpapaliwanag na ito ay dedicated po sa ating mga kababayan na talagang ang gusto nila ay maunawaan kung alin ang totoo. Nang dahil sa iringan na yan at patutsadahan na yan, baka nga lumaki yan. Eh kung magkagyera tayo, eh kayo unang haharap. Ayun nga. Kaya kailangan din maintindihan ninyo ang mga issue sa likod ng mga usaping ito. Di ba? Nagkakaroon lang tayo ng problema kasi may mga nagsasabi na yung lawak ng ating exclusive economic zone, yun na rin ang ating West Philippine Sea. Hindi po yun. Magkaiba pala yun. Sabi ko, kinakailangan nating madistinggi ano ba talaga yung lawak ng West Philippine Sea. Dito kami hindi magkaintindihan. Hindi ko malalaman kung ba't ako pa ang pinatututsadahan nila na hindi ko naiintindihan na sinasabi ko. Samantalang sila mismo, hindi nila maintindihan ang kanilang pinagmumulan. Sinasabi ko raw, naghahanap daw ako ng coordinates ng exclusive economic zone. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko, yung arbitral tribunal, ang kanyang dinesisyonan, exclusive economic zone. Hindi niya dinesisyonan ang West Philippine Sea. Dahil wala siyang karapatang gawin yun. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Ngayon, yung sinasabi nating Kalayaan Island Groups, mga land features yun eh. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa sa tribunal noong 2012. Kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya, wala akong jurisdiction dyan. O kaya, sinasabi nila, narinig mo naman, pa nakikipagdebate sa akin, ba't natin binabalik-balikan kanya eh? In-award na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po, hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, exclusive economic zone. Hindi West Philippine Sea.
Oh. Kaya kapag hinanapan mo sila ng coordinates, ayaw nilang kanya may coordinates na yung EEZ, hindi EEZ yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea, yung Ayungin. Ayungin Shoal. Ayungin Shoal, Apo. di ba? Ano din natin yun eh. Sako pa rin natin. Sako pa rin natin yun. Kasi meron tayong barko na nakahimpil doon. Inangkor natin yung Gregorio del Pilar yata yun. Hindi ba yung Sierra Madre? Hindi ko alam kung nakalimutan. Sierra Madre yata. Sierra Madre. Basta meron tayong isang lumang Lumang barko. BRP Sierra Madre. Tama. BRP Sierra Madre na parang symbolic on our part, nilagay natin doon. Aha. Parang isang natatanging testimonial na, Occupied amin ito, natin. occupied namin ito. Yan ngayon ang yan ngayon ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunamaan. Yung mga features. Apo. Bakit? Wala namang ruling kasi yung yung tribunal dahil nga wala siyang karapatang mag-rule. Sana sinabi niya sa China, gayong inalis ko na kaya yung 9 dash line dyan. Malinaw na yung EEZ na yan sa Pilipinas. Umalis ka na dyan. Umalis ka dyan ha. Umalis ka sa Ayungin, umalis ka sa Scarborough Shoal, umalis ka dyan sa Mischief Reef. Walang ganun. Walang ruling kasi bakit ka mo? Teritoryo yun eh. Land features. Opo. Land features. Yun ang nagiging problema. Baho de Masinloc. Baho de Masinloc is a rock. Base dun sa arbitral ruling na naman. No? Dahil sa rock siya, meron siyang territorial sea. 12 nautical miles. 12 nautical miles. Sa palibot, no? So, pwede niyang ihimpil yung mga barko niya doon. Actually, ang pinasya lang ng tribunal, kung ano yung hiningi natin. Isa lang ang hiningi natin. Ano po yun? Tingnan po ninyo yung 9 dash line ng China kanya, sinakop Ayun. pati yung aming west, pati po yung aming exclusive economic zone. Ayun, yung 9 dash line. Yun lamang. Wala nang iba. Hindi naman pinasyahan ng tribunal. China, umalis ka dyan sa mga teritoryo. Kasi hindi niya jurisdiction yun. Na-occupy Yun ang nananatili Na problema. na problema natin. Opo. Na dapat sana pinag-uusapan, hindi yung patot sa dahan.